cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the thing. Mga ka-homies, it's me again, Zera TV, and here it is our bike, our Easyride 150 Fi na si Zera Q. At may I present to you guys sa ating naked handlebar conversion kay Zera Q. Ayan. Ayan, let's talk about this, guys. Ito kasi, guys, yung handlebar natin is, ayan po yung brand nya, Rizoma. Ayan. Naghahanap ako ng brand new nito, and unfortunately second hand lang itong nabili ko, and nakikita nyo naman sa mga scratches na yan, medyo bugbog siya. And nung nakita ko to binibenta online, then ginrab ko na yung opportunity para makuha, kasi bibihira lang naman mga nagbebenta nito. Tsaka wala akong makita nito online sa Shopee or sa Lazada, wala akong makita. And I'm pretty sure na na mahal to pag binili to in brand new condition. And yung gamit nating handlebar sa kanya, kung makikita nyo, ayan. Ayan yung forma niya pag nakaharap sa sa in riding position. Yan. Yan. Ginamit pa rin natin, guys, is yung stock na natin, switches, throttle, and yung brake masters. Hindi ko muna kinabit yung Brembo brake masters kasi out of budget na ako ng mga oras na yun. Kaya okay na to. Tsaka para less time na rin para sa installation And solid talaga yung ginawa ng Payaman Works dito. Sobrang solid talaga. And kung makikita nyo, guys, etong medyo may kataasan kasi siya ng onte. May kataasan talaga yung pagkakagawa nila. Ayan. Kung makikita nyo yung gap nito, ayan, medyo malaki yung gap nya. Kaya ang ginawa ko to compensate para kahit pa paano matakpan, nagpa 3D print ako nito. Itong black o plastic na to, 3D print to. Ayan. Should have been sinama ko na rin pala sana to para kahit paano takpan din to. Pero anyway, ang ginawa ko, nagpa 3D print ako nito online, and tapos mga 2 araw siya ginawa, kasi medyo mabagal ng mga 3D printing, alam ko. Takes time talaga. And ginawa ko, dinikit ko na lang siya ng 3M double adhesive. Yan, nandiyan na lang siya. Tapos itong cover natin na to, na fairings, is binolt down ko na lang. Di ba may tornilyuhan dito? Meron dyan sa loob na yan. Binolt down ko na lang siya. Kaya ayun yung kinalabasan niya. And I will make a way para matakpan tong gap na to, para kahit pa paano closed up siya. Ayan. And yung wire cover pa pala, hindi ko pa nakakabit. Mas maganda nga sana makabit ko na yun. Pang cover ko dito sa mga wires natin. Ayan. Tsaka yung, syempre, pagka nakaniked ka na, malaki yung chance na may mas malaking chance na mabasa yung mga wirings mo sa loob. Kaya ang bala ko, re-reinforce ko na lang yun ng mga plastic, or i-electric tape ko na lang, dagdag electric tape na para hindi mabasa yung mga wiring sa loob. Pero alam ko magiging rin yun. Kasi dati kay Zera Tool, nag naked handlebar na rin ako. Ganun din ginawa ko. Nag wire cover din ako sa kanya. And so far, so good naman. Goods naman yung naked handlebar ni Zera Tool noon. And hopefully this naked handlebar project namin ni Payaman Works is maging goods din in the long run. Kasi sayang naman yung effort, kung may mga parts na hindi magtatagal dito. Pero tingin ko solid na solid tong gawa nila talaga naman.
Tsaka itong handlebar nga pala guys is adjustable din to. Kung makikita nyo. Ito yung Allen bolt nya. Yan, may mga Allen bolt siya dito, left and right. Ayan, left and right siya. Pwede mo siyang i-adjust forward or inward. Or kung gusto mo ng racing mode, pwede nyo i-adjust yan. Ibaba ng onti pa to dito, i-close pa. Itong dalawa. Para kahit pa paano mag-racing mode kayo. Pero ako, standard na postura na lang is okay na sa akin yun. Wala nang problema sa akin. And bakit nga ba di ako nagpalit ng handle switch? Hindi itong ano. Actually itong handle switches natin is okay na sa akin to. And ang mangyayari kasi pag nagpalit pa ako ng handle switch, yung throttle assembly natin is hindi na mag-fit. Kaya ang mangyayari, bibili ka na panibagong throttle assembly, or in some cases, or kung gagawin ko man yun, mag-quick throttle na lang ako ng Domino or Uma Racing para magano yun, para ma-compensate kasi pag nag-iba ka ng ng switches, panibagong wirings na naman yan. Panibagong wirings na naman, dagdag labor lang. Then since na illuminated naman to, ayan, umiilaw naman sila, wala nang problema sa akin yan. Pero ito talaga, ito yung brake master ko talaga yung isa sa mga need na palitan. Bakit nga ba? Ito, goods pa yung grip nito dito. Malakas pa ang preno ko sa likod. Pero sa harap, lalim no. Hindi ko alam, probably lusot na yung may sira na yung natin brake master sa loob. Yung piston niya ron baka sira na, or yung oil seal niya sira na, or yung goma sira na. Kaya lumulusot ng ganyang kalalim yan. And may times na pag sobrang init, may times talaga na parang wala ng preno. Pero ngayon, binibleed out ko lang, tapos binabalik ko ulit, tapos pinipigaan ko lang ng konti para kumagat ulit. And I promise you guys, gagawa ko ng vlog yun, follow up vlog para dito sa naked handlebar conversion natin kay Zera-Q, para pumogi pa. Tsaka mas maganda yung Brembo brake master na yun kasi mas makapit yung niya. Hindi lang bukod sa forma, mas maganda pa yung performance ng braking system niya. Di tulad ng stock. Goods naman yung stock, pero wala, bumigay na to eh. Kailangan ko na rin talagang palitan. Ayun guys, walk around tayo. Yeah, big shoutouts talaga sa Payaman Works, especially kay Boss Jello at Boss Lennon sa kanilang walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel din, no guys, no. Sila yung kapartner natin na shop para dyan. And talagang pinag-isipan nila, and kasi may mga times may nangyari kasi din sa installation, may hindi kami matanggal na part dito sa naked handlebar. Kaya ang nangyari, sari-saring opinion, sari-saring idea sa nangyari, and nag-stick na lang kami sa isang idea para makabit to. Nag-welding na lang talaga, yun na lang talaga yung ang bala kasi namin pa machine shop pa namin, kaso yung cost ng machine shop is sobrang taas, masyadong mahal. Kaya nangyari, putulin na lang yung stock, kabit dito, then that's it. Kaya and make sure naman ni Boss Jello na reinforce masyado, at reinforce talaga na maayos yung niya, yung pagkaka-welding niya. Makapal yung pagkaka-welding niya rito eh. Talagang goods yung pagkakagawa nila. Hindi talaga minadali, and obviously na pinag-isipan talaga. And unfortunately, hindi ko naman kayo matetest ride nito kasi wala akong camera para habang nagre-record. Or maybe, let's try. Ayun guys, ito yung view niya upon riding. And mag-iingat na lang tayo kasi alam niyo na lusot na yung front brake master natin. Malalim na pigaw sa pagpreno, kaya bahala ko. Ayan, papakita ko na sa inyo kung anong tsura nito habang nira-ride. Dito lang naman tayo sa atin.
natin ma-ride siya ng dalawa kamay. Ayan. Oh, careful. Ayan guys. And mas naging angat yung pwestuhan ng kamay ko pag nagra-ride na kayo. Hindi na tulad ng dati na hanggang dito sa gilid talaga. Kasi straight bar yun eh. Medyo straight bar siya. Straight bar. And ngayon, medyo na-curve na siya ngayon. Kaya medyo nanibago ako nung una. Pero masasanay ka rin once na na-ride mo na na-ride tong ganitong postura ng handlebar. Maninibago ka talaga sa handling niya. Ayan. Ito yung itsura with the lights on. Ayan. Nakabukas ang ating park light. Kung gusto nyo magpagawa ng ganito, dalhin nyo lang yung yung naked handlebar na pick ninyo. Kung may makakahanap kayong ganito, goods yun. And dalhin nyo na lang sa Payaman Works para gawin. And ayan yung itsura niya. Angas talaga. Mas dumagdag yung angas ni Zera Q sa sa pormahan niya ito. Ang angas oh. Ayan. And hopefully guys, ito na yung end ng ating vlog. Hopefully naging informative sa inyo itong vlog na to, kahit na nagsasalita lang ako, ni-explain ko. Hopefully naging informative at nabigyan ko ng idea sa conversion na ito. Kung gusto nyo ng ganito, bisita lang kayo sa Payaman Works. Kung gusto nyo malaman yung pricing, PM nyo na lang sila kasi iba-ibang presyo yun. And maybe wala akong discount na inaano sa kanila. Talagang kung ano yung single nila sa ibang customers, ganoon din single nila sa akin. Hindi ako kumuha ng discount. Or minsan kumukuha ako ng discount pero hindi lagi. Pero ito, no discount ako dito. Talagang full price ko binayaran yung labor dito. Kaya kung gusto nyo ng total price nito, PM nyo na lang sila. Or bisita kayo sa kanilang Facebook page, bisita kayo sa kanilang shop. Kasi bago na yung location ng shop, leave ko na lang sa description down below kung saan sila natatagpuan. And this is Zero TV guys. Salamat sa panonood, salamat sa suporta, and ride safe po sa lahat, no? Zero TV out yo.